Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina, magpuri sa Diyos. Tayo ay lumalapit sa Diyos. Iba-iba ang ating mga dinadala, bit-bit. May lumalapit na may tuwa, saya, pasasalamat sa mga biyaya, pagpapala na pinagkaloob ng Diyos. Pero marami pa rin sa atin ang nagpapatuloy, naglalakbay dito sa buhay na ito na may bigat sa ating mga damdamin. Dahil meron tayong mga pinagpapaguran na wala naman talagang nakikitang bunga. Meron tayong mga pagsasakripisyo na wala tayong nakikitang produkto. Meron tayong mga pinaghihirapan, pero hanggang ngayon, hindi pa natin nararanasan ang gantimpala. Napakasakit at marami sa atin ang nalulungkot. Kaya naman, pag nararanasan natin ang mga pagkalito, pagkaligaw sa buhay, isa dapat na hindi natin makalimutan ang palaging lumapit sa Diyos. Tayo nagpapasalamat dahil sa pamamagitan ng banal na misa, maririnig natin muli ang salita ng Diyos. Makikita natin muli si Jesus sa banal na katawan at dugo, sa tinapay, sa alak. At mararanasan muli natin na kahit na tayo ay minsan nag-iisa, malayo sa ating mga pamilya, meron tayong mga pagkabalisa, mga pag-aalala, nandyan pa rin ang Diyos na gumagabay at nag-aantabay sa atin. Sa mga napakaraming karanasan na kung saan gusto na nating sumuko at nawalan tayo ng tiwala sa Diyos, hilingin muli natin ang kanyang awa para makita tayong karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka.
maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangamba ingi ng kapatawaran, ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ang iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalang-alang naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagpatayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw ng kanyang napitas, ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo mga taga-Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit noong ako'y namitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan.
Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay utusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao mo'y palayasin, hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalugumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag. Kami ay tanlawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri,
mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isang talimhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasamahan ng ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasamahan ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasamahan ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa. Binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa huli-hulihan, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita na mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin. Nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panlulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kung hindi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At magandang araw po sa lahat ng mga kasama natin sumusubaybay sa ating online mass ngayong araw. Purihin natin, palakpakan ng Diyos. Kumusta na po kayo? Inaantok pa ba kayo? Baka wala po kayong gana ngayon. Baka nanlalambot kayo. Baka ayaw niyong lumabas.
Sa inyong bahay, gusto nyo nakahiga lang kayo sa inyong kama. Ano po ang magandang inumin pag wala ka pang lakas sa umaga? Kape. Sino po mahilig magkape sa inyo? Yung mga Pilipino po, nagtataka mga foreigner, kahit na mainit nagkakape. Pero, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng kape? Kausapin ang Panginoon everyday. Yan ang magandang kape. Kung kayo po ay tinatamad, nawawala ng gana, nalulungkot, nadidepress, magkape kayo. Hindi po yung 3-in-1 ha. Pero, kausapin ang Panginoon everyday. Ulit-ulitin niyo po yon. Magkakape ako. Kakausapin ko ang Panginoon everyday. At makikita niyo po, yung lungkot na yan, yung bigat ng iyong nararamdaman, mawawala yan. Amen? Magkape po tayo. Pero isa din pong tanong ko sa inyo, ano ang ginagawa niyo pag walang bunga ang pagod niyo? Ano ang ginagawa niyo pag lugi kayo? Ano ang ginagawa niyo pag bigo kayo sa buhay? What do you do? When you find there is no fruit, there is no profit, there is no product in your work, in your labor. Marami po, alam ko, yung karanasan nila, napakahirap, napakabigat. Bakit? Kasi merong mga iba dyan, ang tagal-tagal na sa abroad. Gustong umuwi, hindi makauwi-uwi. Bakit? Anong problema? Walang pera. Bakit walang naipon? Palagi, hinihingan. Ano lang yung kailangan nila dito sa Pilipinas? Palagi, humihingi. Di po ba? Okay lang sana kung yung misis mo, siyang humihingi, yung mga anak mo, humihingi. Talagang obligasyon mo, responsibilidad mo mga yan. Pero ang masakit, ito. Pati yung mga tsuhin mo, tsahin mo, pati yung mga kapatid mo, minsan nga, pati yung mga kapitbahay mo, pati yung mga kaklase mo, nung pang grade 1. Ang tagal-tagal na hindi ka kilala, hindi ka kinakumusta. Pero, nung nalaman na nandun ka na sa abroad, tumatawag sa iyo. Kung hindi mo naman bibigyan, ikaw yung masama. Hindi po ba? Napakahirap nun. Wala kang ipon kasi bigay ka na ng bigay. Marami din po dyan. Alam ko na pinag-aaral nila yung kanilang mga anak. Nagsasakripisyo. Pero ano yung naramdaman nila nung nalaman nila yung anak nila na buntis? Hindi nakatapos. Hindi pinagpatuloy. Nasaan? Nandun sa bahay. Hindi makapagtrabaho kasi nag-aalaga na ng anak. Marami dyan hindi makapagpahinga sa trabaho. Hindi pa makapag-retire. Bakit? Maraming utang. Maraming binabayaran. At bakit nagkaroon ng maraming utang? Ayun, inaasahan. Ayaw magtrabaho. Ayaw kumayod. Ayaw magbanat ng buto ng kanyang mga pamilya, ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga kamag-anak. Alam ko, marami din po sa inyo na scam. Nagbabayad para sa isang bahay, sa isang lupa, nagpapadala ng pera dyan sa abroad, papunta dito sa Pilipinas. Pag uwi, hinahanap, anong hinulugan? Wala, na-scam. Nag-iipon sa bangko, naloko. Binigay yung OTP, yung password, nilimas yung kanilang bank account. Meron pong mga dyan na binigay lahat sa kanilang asawa. Pero after 25 years, 30 years, ano yung nalaman? May iba pala. At ganun lang kadali, kalimutan, iwan yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, sumama doon sa babae. Mas masakit ito. Nung nagkasakit, bumabalik. Ano yung nararamdaman nyo sa mga ganitong karanasan? Nabigay todo ka, nagtrabaho ka, nagsakripisyo ka, nagpakapagal ka, pero bandang huli, wala. Diba nakaka-frustrate? Diba nakakagalit? Diba nakakalungkot, nakaka-depress? Mag-ingat po kayo. Pag ganito ang inyong karanasan. Bakit? Dahil sigurado, mawawala ka at magwawala ka sa buhay. Amen? Tingnan niyo po, ito yung paalaala ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Pinahiram daw ng may-ari yung lupa niya sa mga kasamahan. Pero nung sinisingil na, anong ginawa? Sinunggaban yung mga alipin na hinihingi lang yung parti, yung nung may-ari ng lupa. Bakit binato yung isa? Binugbog yung isa. Yung isa pinatay, pinaslang yung anak niya. Kasi wala talaga silang maibibigay na parte
ng may-ari. Pinahiram sa kanila yung lupa, pero walang bunga yung pananatili nila dun sa ubasan. Yun yung dahilan. Bakit nagwawala sila? Yun yung dahilan. Bakit napakabangis nila? Yun yung dahilan. Bakit napakasama nila? Mag-ingat po kayo. Pag nararanasan nyo na nagtatrabaho kayo, pero walang bunga yung inyong kapaguran. Dahil ang kasunod niyan ay galit. At pag galit ka, hindi malayo na ikaw ay makapanakit. Amen? Kaya maganda pong itanong ito ano ang gagawin natin sa mga ganitong karanasan? Na kung saan tayo'y napapagod pero walang bunga. Anong magandang gawin? What should we do when we experience this? We labor without fruits. You sacrifice without any product. You give it all without any reward. 3 bagay lang po. Una, gamitin mo ang ulo mo. Pero wag ang init ng ulo. Gamitin ang ulo, wag ang init ng ulo. Ulitin nyo nga po. Gamitin ang ulo, wag ang init ng ulo. Ibig sabihin, be smart. Use your mind. Be intelligent. Be wise. Nang po minsan merong isang kwento tungkol po sa isang tao, nagnegosyo ng zoo. Pumili po siya ng iba't ibang klaseng animals, mga hayop, para attraction sa mga tao pupunta doon sa kanyang zoo. Naglagay po siya ng sign, 300 pesos entrance. Pero wala pong pumapasok, wala pong pumupunta, wala pong bumibisita. Binaba po yung presyo. Sabi, 200 pesos entrance. Wala pa rin po pumapansin. Wala pa rin po ang bumibisita. Wala pong pumapasok. Alam niyo ginawa niya? Binaba talaga niya. 50 pesos entrance. Wala pa rin pong pumapasok. Walang pumapansin. Dinadaan-daanan lang po yung zoo niya. Alam niyo po yung ginawa niya? Bandang huli? Ito po. Entrance, free, libre. Ano po sa tingin niyo nangyari? Dagsa yung mga tao. Ang dami pong pumunta. Dala-dala po yung kanilang mga anak, yung mga kamag-anak. Punong-puno po ang zoo. Pero ito yung ginawa ng may-ari. Sinara po yung gate. Pinakawalan yung mga leon, yung tigre. Pagkatapos, naglagay po ng karatula. Sabi, exit 500 pesos. E de, kumita siya. Sino bang hindi magbibigay, magbabayad ng 500 pesos? E de, nilapa ka, kinain ka ng mga tigre at leon. What is the lesson? My dear friends, when you do not have any fruit in your labor, use your mind. Think, ano kaya ang problema? Huwag kang magpapadala sa iyong emosyon. Dahil pag sinusundan mo, pinakikinggan mo ang iyong nararamdaman, mapapariwara ka, mawawala ka, magwawala ka. Hindi magandang kompas at guide ang ating mga emosyon. Amen? Dahil madalas nga sa pamamagitan ng ating mga emosyon, diyan tayo napapahamak kasi nagiging mapadalos-dalos tayo. Use your mind. Think. Lahat ng mga problema, mga kapatid, may solusyon. Pag walang solusyon ang isang problema, hindi mo problema yan. Tandaan niyo po. Pag ang isang problema, hindi mo masolusyonan, hindi sa'yo yan. Sa Diyos yan. Pero lahat ng problema, may solusyon. Ang kailangan lang nating gawin ay isipin. Ang mga mayayaman, matatalino. Pero merong mga tao naiinis sa mga mayayaman. Bakit? Kasi hindi nila kayang gawin yung ginagawa ng mga mayayaman. Huwag mong kainisan ang mga mayayaman. Mainis ka sa sarili mo. Tingnan mo, pansinin mo, suruin mo. Ano ba yung ginagawa nila? Wala namang masama. Kung kokopyahin mo, kung magpapaturo ka, kung matututo ka sa kanila. Ang kulang mo lang ay yung iyong pag-iisip. And remember, my dear friends, that wisdom and knowledge are gifts of the Holy Spirit. Amen? Pag hindi ka makaisip ng solusyon, anong ibig sabihin? Kulang ka ng banal na Espiritu. Kaya nga sa iyong problema, napakahalaga. Pray for the Holy Spirit. Pray for the guidance and the grace of the Holy Spirit. Sabihin mo, banal na Espiritu, linawin mong aking kaisipan. That is the first one. Makikita mo magkakaroon ng bunga sa pamamagitan ng kalinawan ng iyong kaisipan. Gamitin ang ulo, wag ang init ng ulo. Amen? The second one, stop and pray. Can you repeat that? Stop and pray. Huminto at magdasal. Meron po akong napanood
Napakagandang pelikula ni Bruce Lee. Hinahabol po siya. Nandun po siya sa kuweba at bigla-bigla natrap siya. Sinara yung mga lagusan. Kahit anong gawin po ni Bruce Lee, hindi po siya makakita ng kanyang tatakasan. Wala, sarado lahat eh. Pero alam niyo po kung anong ginawa ni Bruce Lee? Ito yung hindi ko makalimutan. Nung natrap siya, wala siyang magawa. Umupo siya, pinikit niya yung mata niya, huminga lang siya ng malalim. Naghintay siya. Kasi sabi niya sa sarili niya, bubuksan din nila yung mga lagusan. Kasi gusto siyang mahuli. Pag binuksan niya, nakahanda siya, nakapagpahinga siya, lalabanan niya yung mga kaaway niya. Napakaganda pong lesson, napakaganda pong aral, hindi po ba? Na pag tayo ay napapagod na, we are driven in a corner, we do not have any product, any fruits, what should you do? You stop and you pray to God. Pag hindi mo na kaya, ang Diyos naman. Because many times, remember this my dear friends, the most productive thing that you can do is to rest and to pray. Ang dami po kasi sa inyo, galaw ng galaw. Ang dami sa inyo, trabaho ng trabaho. Kala, yun yung magiging solusyon. Ang dami, hindi mapakali. Ang dami, ikot ng ikot. Pero anong ginagawa niyan? Pinapagod niyo ang inyong katawan, pinapagod niyo ang inyong sarili. Yung mga iba, kahit na nakahiga, umaandar pa rin ang kanilang mga isip. May naitutulong ba yan na mabuti sa inyo? Wala. Rest. Save your energy. Pag wala ka pang magawa, sabihin mo, wala pa. Leave it to the hands of God. Kung wala yan sa kamay mo, nasa kamay yan ng Panginoon. Trust that. Amen? At tandaan niyo po that we should fill our minds with prayer. Why? Because if you do not fill your minds and your hearts with prayer, it will be filled with negative things. Pag hindi puno ng panalangin, ng dasal, ang isip mo, ang puso mo, ano yung papasok dyan? Ano magpupuno dyan? Mga pag-aalala, mga takot, galit. Huwag kang mag-alala. Ano ang kasabihan? Ang dasal, walang bayad, pero palagi may sukli. Prayer is free, and yet there is a big reward when you pray. Baka nga nagkukulang kayo sa panalangin eh. Dahil palagi you trust yourself, palagi ikaw na lang. Eh paano naman ang Diyos? Baka hinahayaan ka ng Diyos na maghirap. Bakit? Kasi nakalimutan mo na siya. Tinuturuan ka lang ng Diyos na magbalik ng loob sa Kanya, na magtiwala ka sa Kanya. So, if you find yourself in an experience of rootlessness in your life, stop and pray. Maghintay ka at magdasal ka. Third and last, kahuli-hulian po, start again. Mag-umpisa ka muli. Kahit naman po sa computer, hindi gumagana ang anong kailangan mong gawin, di patayin mo. Ganyan naman po sa mga makina eh. Pag biglang huminto, kailangan mong i-restart. Kailangan mong sindihan. Kailangan mong mag-umpisa muli. Ganyan din po sa buhay. Kaya nga ang Diyos sabi niya, wala kayong bunga. Anong gagawin niya? Mag-uumpisa siya muli. Maghahanap siya ng mga ibang tao na magtatrabaho, na magiging mahusay, na magpapagod, na magbigay ng bunga sa Kanya. How do we start again? Paano kayo mag-uumpisa muli? Nag-aaway kayo ng iyong asawa. Papalitan mo yung asawa mo. Paano ka mag-uumpisa muli? Ayaw mo yung trabaho. Papalitan mo yung trabaho mo. Paano ka mag-uumpisa muli? Ayaw mo yung mga anak mo. Papalitan mo mga anak mo. Hindi. Kung hindi mo mapalitan yung iyong kapaligiran, your external environment, change what is within. Change your attitude. Have a fresh attitude. Yan po yung magandang gawin. Dahil sabi, a bad attitude is like a broken tire, a flat tire. You use it, you will get to nowhere. Flat ka eh. Kahit napaandarin mo yan, masusunog lang ang iyong sasakyan. Ganyan din po sa buhay natin. Kung wala kang nakikitang bunga ngayon, tingnan mo ano ba ang kailangan kong palitan sa aking isip, sa aking pag-uugali. Dahil ang ating mga attitudes, rading damit yan. Kung hindi na bagay sa iyo, kailangan bumili ka ng bago. Kailangan magsuot ka ng bago. Di po ba? Ang bawat araw ay panibagong pagkakataon, panibagong oras, panibagong buhay. Yung pangit na kahapon, huwag mo nang dadalin ngayon. Amen? Napakarami kasi pinipilit pa eh. Size 29 pa rin ako. Kahit na alam mo, 34 na yung waistline. Merong mga bagay na noon, maaaring umubra pero hindi na umuubra ngayon.
Anong kailangan mong gawin? Iwan mo na yan. Tanong ko po sa inyo, my dear friends, what are those bad attitudes that you keep on putting on, that you keep on holding on until now? Baka hanggang ngayon, judgmental ka, warrior ka, magagalitin ka, mainggitin ka kung sino ka kahapon. Iwan mo na yun. Hindi na ikaw yun. Pagkabukas ng iyong mata, bagong tao ka na. At sabihin mo, this is the day that the Lord has made. Ang bawat araw, bago, gawa ng Diyos. Kaya sana, yung lumang pagkatao mo, wag mo nang dadalhin ngayon. Yan na nagiging problema din. Bakit hindi ka nagkakaroon ng bunga sa iyong buhay? Amen? Alam niyo po, merong pumunta dito sa parokya. Pagkatapos kong maminyag, nilapitan ako, lalaki. At walang imik, bigla akong niyakap, umiiyak. Sabi niya, Father, ang tagal ko na pong nanonood sa mga homily niyo. Mga last year pa po. Kwento ko lang po, nag-board exam ako. Bumagsak ako. Na-depress ako, suko na ako, ayaw ko na. Pero sa kakapakinig sa inyo, nabuhayan po. Nabigyan ako ng pag-asa. I tried again. Pero pinakadasal ko, sabi, Lord, baka hindi ko kayanin. Give me a sign. At alam niyo po yung sign na hiningi niya sa Diyos. Sabi niya, kung gusto mo akong pumasa, sana lahat ng aking ni-review, yun yung lilitaw sa test. At alam niyo po, Father, napakabait ng Panginoon dahil nung pagkakita ko dun sa exam, siya nga, lahat ng mga ni-review ko, yun yung lumitaw, yun yung nakita ko. Kaya umiiyak po siya. See, the Lord has given him a fresh, new start. And believe that. Trust God for that. That God gives you a fresh, new start. Ang kailangan lang natin gawin, magbalik na loob sa Kanya, manatili sa Kanya dahil anong sinasabi ng Panginoon. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Bakit walang bunga? Baka lumayo na tayo sa Panginoon. My dear friends, lahat tayo, dadaan po tayo sa pagkabigo, pagkalugi, pagkawalang bunga sa ating buhay. Pero huwag tayo mapanghihinaan ng loob. Tandaan po natin, gamitin mong isip mo, huwag ang init ng iyong ulo. Huminto ka, magdasal ka, manalig ka sa Diyos, at kahuli-hulihan, mag-umpisa ka muli. Tutulungan ka ng Diyos na mag-umpisa muli. Yan yung ating dasal at dalangin, na paniwalaan natin na tayo ay tinutulungan ng Diyos. I hope and pray that all of you, all of us, would bear abundant fruit, not only for the good of our family, but for the greater glory of God. Amen? Amen. Tumayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito't maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat tayo sa pagtitiwala ng Panginoon at sa Kanyang pagiging bukas palad sa atin. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa Kanya para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan ng simbahan. At ng bawat isa sa atin, maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, maging laging handog sa Panginoon ng buong pamayanan ng mga Katolikong sumasampalataya ang mga bunga ng katapatan,
pagiging masunurin at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, gabayan tayo ng lahat ng nating pinunong espiritual at pambayan sa pamamagitan ng mabuting halimbawa ng tapat na paglilingkod sa Panginoon at sa gayoy maitatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, magbungang sagana ang mga pagsisikap ng ating mga misyonero at voluntaryong laiko sa mga bansang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ngayon ang ating mga personal na intensyon. Panginoong Diyos, bukal ang aming pag-asa at pagiging mabunga. Salamat sa lahat ng iyong tiwala at tiyaga sa amin. Nawa ang aming buhay ay maging awit ng papuri at pasasalamat sa iyong nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga na lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain na mga alay na iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo unang aming bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaan, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kay sana mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot ang kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae.
Cibus et totus noster, Cibus et totus noster, in itinere adonum Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na sa aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa palagi niyong pagsusubaybay at pagsuporta sa ating YouTube channel at Facebook page. Pag po tayo ay nawawalan na ng pag-asa, una, magkape kayo. Kausapin ang Panginoon everyday. Pero, pangalawa, kailangan gamitin natin palagi ang isip, huwag ang init ng ating ulo. Huminto, manalig sa Diyos, at kailangan baguhin natin ang ating pag-uugali. Have a fresh new attitude. Have a fresh new start. Baka yan yung dahilan bakit nagagalit yung asawa mo sa iyo. Baka yan yung dahilan bakit wala kang bagong customer. Baka yan yung dahilan bakit nalulugi ka. Kasi yung lumang pag-iisip, pag-uugali na hindi naman nakakatulong at maganda, dinadala mo pa sa panibagong araw. Bagong araw, bagong pag-iisip, bagong pag-uugali. Amen? We are praying for all of you, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid na nakalayo dito sa Pilipinas, nasa abroad. Pinagdarasal po natin ang ating mga kapatid na may sakit, hindi makaalis sa kanilang mga bahay, at lalong-lalo ng marami po na natatakot, nadidepress, dumadaan din sa kanilang mga sarasariling pagsubok. We pray that God would give you a fresh new start, a new grace. Believe that, trust God, and thank God now for that blessing. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.